Magandang umaga mga kamarino. Kayo po ba ay nag-almusal na? Nako, sasabayan namin kayo sa inyong pag-aalmusal ha. Kaya dyan lamang po kayo dahil nandito kami para bigyan kayo ng siksik-liglig na impormasyon from the mundo ng maritima, di ba? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamarino. At syempre, narito na ang ating partner, Admiral Eduardo Santos. Good morning, Admiral! Good morning mga kamarino at sa aking ever so radiant na partner, Mare. Kumusta ka na? Hindi mawawala ang pabaon ni Admiral. So, Admiral, ano nga ba ang quote of the day? And our quote for today is, I quote, "Life's roughest storms prove the strength of our anchors." Palakasan ng angkla. Mga kamarino, ito po ang mga nakalap ng Yan ang Marino. Ano-ano nga ba ang mga priority bills ng Marina? At ito pa mga kamarino, importante ito sa mga gustong maging marino. Ano nga ba ang National Merchant Marine Aptitude Test? Aalamin po natin yan at de-discuss natin, hihimay-himayin natin dito. Abangan nyo yan. At eto pa, sabi nga natin, walang tatalo sa isang malusog at magandang pangangatawan. Sabi nga nila, health is wealth. Kahit anong klaseng bayad mo talaga, marami ka mang pera, kung ikaw naman ay may sakit, hindi okay yan. Kaya sinaliksik namin ang bagong teknolohiya. Ito ang hyperbaric oxygen treatment. Sabay-sabay natin alamin ang tungkol dito. O Admiral, ang dami niyang naka-line up na yan, kaya umpisahan na natin. Tama, at hindi kayo nagkamaling tumutok dito po sa the first and the longest running television program para lang po sa mga kamarino. Kaya tutok lamang kayo dito sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by SM Supermalls. Ang Pilipinas ang itinuturing na pangunahing supplier ng mga mandaragat at ika-4 na top shipbuilder sa buong mundo. Subalit sa kabila ng pagkilala bilang isang maritime nation, may nakikita pa ring untapped potential sa larangan ng shipbuilding at ship repair dito sa ating bansa. Kung kaya't sa mga nakalipas na kongreso, ilan na ring mga panukalang batas ang isinumite sa Kamara. Ngunit dahil sa kakulangan ng suporta ay hindi pa rin ito naipapasa. Ngayong kabubukas lamang ng 20th Congress, muling nanumbalik ang panibagong pag-asa upang maisulong ang pagbuo ng policy backbone ng shipbuilding at ship repair sa ating bansa sa pamamagitan ng SBSR Bill or Shipbuilding and Ship Repair Development Bill. Sulong SBSR! Lamang ang tumampok sa isang isinagawang stakeholders forum ng Maritime Industry Authority tungkol sa SBSR Bill noong August 14, 2025. Dito ay tinalakay ang mga mahalagang probisyon at ang pagpapaalam ng mga sentimiento ng mga iba't ibang stakeholders gaya na lamang ng mga shipyard owner tungkol sa nakasaad ng panukalang batas. Our purpose here is to discuss the SBSR Bill. The bill is more than just a piece of legislation. It is a roadmap to strengthen our shipbuilding sector, to boost the investment, creation of jobs, and showcase Filipino craftsmanship to the world. Sa bersyon ng SBSR Bill na isinusulong ng Marina, nahahati sa dalawang magkakahiwalay na batas ang aspeto ng development at aspetong pinansyal na kalakip sa pagpapalaganap ng SBSR sa bansa. Dalawang bills ito, they are taken from the one bill that we had before. It's like a strategy, one bill, one subject. So we separated the fiscal incentives to those other provisions for development of the industry. Of course, our aim
would be to pass both. Kasi the SBSR development bill wouldn't be effective as well without the incentives. Because we feel and we believe that both sectors, overseas shipping and the SBSR sector, need enabling law to really make positive changes. Gaya ng nabanggit, dalawa ang inihaing panukalang batas tungkol sa SBSR sa Kamara ngayong 20th Congress. Yan ay ang Shipbuilding and Ship Repair Development Bill at Shipyard Industry Fiscal Incentive. Ang SBSR Development Bill ay nakatuon sa legislative solution, habang ang Shipyard Industry Fiscal Incentives Bill ay nakatuon sa mga benepisyong maiaalok upang makaakit ng mga investor sa industriyang ito. A two-pronged approach designed to finally unleash our maritime industry. Kasama sa mga key provisions ng SBSR Development Bill ay ang mga sumusunod: fast-tracking of permits and foreshore lease agreements, financing programs for shipyard upgrades and steel industry development, coordinated agency support, shipbuilding for country's national defense, at establishment of maritime industrial parks. Habang ang mga key incentives naman sa Shipyard Industry Fiscal Incentives Bill ay ang mga sumusunod: VAT exemption for SBSR-related transactions, income tax holiday for shipyard industry, tax credits at duty exemptions para sa mga equipment at materyales na kailangan sa shipyard operation, green project incentives, at pagpataw ng mga penalty para sa mga hindi pagsunod sa mga nakasaad sa batas. Isang layag sa bagong Pilipinas, sulong SBSR. It is time to pass these bills. It is time to reclaim our rightful place as maritime powerhouse. Isa sa mga sumisentro sa diskusyon ng SBSR bills ang usapin ng financial opportunities at investments. Nang tanungin si Marina Administrator Sonia B. Malaluan sa posibleng tulong pinansyal na makukuha mula sa gobyerno kung sakaling mapasa ang mga panukalang batas, ang sagot ni Admin ay, We in Marina may believe na pwedeng magbigay ang government na parang seed, no? Seed money. In most na mga nakakausap kong countries, laging may government subsidy. Pero of course, iba naman ang kanilang fiscal space, iba naman ang ating situation. So we want to include that as well. Magkaroon tayo ng another bill for a fund where the government can put in the seed, no? And maybe the stakeholders could add on to let the seed grow. Para naman sa mga stakeholders na nasa shipbuilding industry, sila ay nananatiling hopeful at in support sa ganitong mga panukala. Yeah, this is a very important engagement between the marina and the local shipbuilding industry, particularly the local shipbuilding companies. And this will encourage more on the government to support and develop our local industry. Itong ginagawa ng Marina is really a good move na i-promote itong bill na ito, suportahan ng bill na ito sa Kongreso. Dahil makikinabang natin ang maritime industry. Very crucial ang SBSR sa ating maritime industry. Kung walang gagawa ng barko, walang domestic shipping, di ba? At kung mag-aasa na lang tayo sa importation, ay hindi tayo magiging Filipinos for Filipinos. Sa kanilang patuloy na pangangampanya sa pag-unlad ng larangan ng SBSR sa ating bansa, hiling ng Marina ang suporta ng mga mambabatas at stakeholders upang matupad ang isang layag sa bagong Pilipinas. At para naman sa amin dito sa Yanang Marino, patuloy kaming magmamatsyag, titingnan kung ano-ano ang mga posibleng ikauunlad ng ating maritima at hindi lang yan makapagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan at magbabantay kung may mga abuso na pwedeng mangyari. Sa pagbabalik ng aming programa, kalusugan naman ng ating mga kamarino ang ating pag-uusapan sa tulong ng hyperbaric treatment. Dito lang yan sa Yan ang Marino.
This portion was brought to you by SM Supermall. Mga kamarino, extra special Tuesdays ba ang hanap ninyo para sa inyong pamilya? Well, it's a date every first Tuesday of the month dahil nandito ang Kabayan Day. Kung ikaw ay isang OFW at may Kabayan Savings Account with BDO, enjoy up to 10% discount sa mga sumusunod na merchants sa SM Supermalls, SM Store, SM Appliances, SM Cinema, SM Bowling, Watsons, Miniso. Tuwing first Tuesday yan of the month, ha? Just present any of the following requirements when doing your purchase. Kabayan ATM card or passbook, BDO Pay digital card, remittance payment slip. Make your first Tuesdays of the month memorable kasama ang Kabayan Day only at SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Good day mga kamarino! Ngayong araw na ito marami tayong matututunan dahil health is wealth. Saan nga ba tayo pupunta? Excited na ako kaya dyan lamang po kayo. Sabay-sabay natin na madiskubre kung paano tayo magkakaroon ng maganda at malusog na pangangatawan. Good day! Welcome to Pacific Hyperbaric. It's an honor today, ladies and gentlemen, to have with us the Pacific Hyperbaric Medical Director, walang iba kundi si Philton Yu. Magandang araw sa iyo, Doc. Good day sa inyo, ma'am. Good to meet you here in Pacific Hyperbaric. Oo, I'm so excited dahil tayo'y gustong lumakas, malusog, gumanda, yes, at bumata. Kaya nandito tayo ngayon. So, ito na muna ang gusto nating itanong. Ano bang ibig sabihin ng hyperbaric? Yeah. Good question, ma'am, no? Especially for the audience. When we say hyperbaric, that means pressure, using pressure. And then we're delivering 100% oxygen to the bloodstream ng pasyente. Okay. Siguro yung sinasabi niyong hyperbaric na ito ay sabi niyo nga tumutulong, ano? Bakit po nakita ninyo yung need na magkaroon ng ganyan? Yes. Dito sa Pilipinas? Well, Ma'am Mare, before, 10 years ago, there's no hyperbaric chamber in the Philippines. So, our desire and our goal for our Filipinos, for Pilipinas, is we wanted to bring hyperbaric chamber and hyperbaric medicine here in the heart ng Pilipinas, which is Metro Manila. Okay. Bakit po nakita ito at saan pong bansa nagsimula ito? Well, it started in the US, also in Israel. So, in the Philippine setting, especially in Southeast Asia, not just Philippines, we're talking about Thailand, we're talking about Indonesia, Malaysia. We're always 10 years behind from those countries. So what we're trying to accomplish is we follow those good protocols that we see from Israel, we see from Turkey, we see from Europe, and then we want to bring that here in the Philippines, in Southeast Asia, ma'am. So, you mean to say, Doc, yung hyperbaric has been there for the longest time? Yes, ma'am. So, you're talking about how many years of studies and proven tests? It started in 1850s.
Wow! 1850s. But during 1850s, ma'am, for the hyperbaric, we started to treat medical divers. And then, while we're treating divers with decompression sickness, decompression illness, na-notice ng mga ibang hyperbaric practitioner na bakit yung divers natin gumagaling ang sugat, ang bilis. Now, it created two divisions. My question is, ano-ano yung mga benefits ng hyperbaric at kaninong specific sector ito talaga mas nakaka-beneficial? Right. So, we have 15 basic approved indications for hyperbaric medicine. Part of that is decompression illness and sickness from the divers. Another is carbon monoxide poisoning. Yung mga kababayan natin na, let's say, firefighter, di ba? May sunog, nakaka-inhale kayo ng carbon monoxide. That's one of our indication for hyperbaric. Another is difficult wounds, mga diabetic foot. So, meron akong mga pasyente, darating sa amin, Doktor, my leg is already black, no? Ang sabi ng surgeon, magsisepsis na ho. Gusto na ng surgeon putulin. So, ang trabaho ko ho is to delay that process. We want to save the limb. Bakit ba maganda yung nagkakaroon ng oxygen ng ating katawan? Right. So, good question, Ma'am Mare, no? For our audience, because what we're breathing in now, ma'am, to answer that question, is what we call room air. It's 21% oxygen, ang hinihinga natin ngayon, and then 78% nitrogen. And then 1% is other gases. That's room air. My job is to bombard that body with 100% oxygen at a pressurized environment. So pag nape-pressure natin ng oxygen, malaki kasi ang molecule ng oxygen, ma'am sir. So pag malaki ang oxygen, hindi siya kumakasya sa mga maliliit na capillaries natin. So ang trabaho ko is to pressurize that oxygen inside the chamber, and then pag hininga niyo yun, pasok lahat sa arteries. Wala bang masamang oxygen? Ibig sabihin, hindi ba yung sobra-sobra yung oxygen na magiging masama? Good question. So there's a thing we call O2 toxicity, ma'am. Anything that I push to the limit, meaning binibigyan ko ng sobrang daming 100% oxygen, there's a thing we call O2 toxicity. That's why we're careful in doing this. What we do is evidence-based hyperbaric medicine. What we're trying to accomplish here is regeneration and anti-aging. The normal na step-by-step is patient comes in, they talk to me first as the hyperbaric physician, and then I want to weigh what's the benefit, what's the risk for that specific patient. If the patient is a good candidate now for hyperbaric oxygen therapy, then that's the time we assign the proper treatment. We have to put the patient at least 33 to 45 feet below sea level to compress that oxygen and to deliver that oxygen into their bloodstream, no? And then, ang una namin tinatanong sa mga pasyente namin is, syempre, first and foremost, Ma'am, sir, do you have any claustrophobia inside the chamber? Kasi you're going inside the closed environment. Gaano katagal ang treatment? Normally, what I do is 90 minutes treatment. We follow 90 minutes? Yeah, we follow UHMS Table 6, 90 minutes treatment, compression and decompression time. And then we have a total of almost 60 to 70 minutes of oxygenation under the supervision of a medical doctor and our certified hyperbaric technologists. When the patient comes to me, there's a baseline. Titingnan ho namin yung mga laboratory, cholesterol level, other markers, liver profile, no, lipid profile. We try to get those markers, and then we put that baseline. Then the patient undergoes 10, 20 sessions of hyperbaric. We want to see improvement on that specific. So, evidence-based yan ang tawag namin, ma'am. Yan. At proven. Yeah. Yun yung maganda doon. Proven. Hindi nasasayang ang inyong pera sa basta-basta na lang. Magandang i-invest ang ating pera sa kalusugan. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Well, anyway, marami pa tayong malalaman in the next few days, most probably, no? Dun sa ating pag-uusap with Doc. Pero itong importante, pangalagaan natin ang ating kalusugan. Bigyan natin importansya ang ating kalusugan. At yung mga sinasabi nilang, naku, baka wala ng pag-asa ganito, hindi. Meron ng bagong teknolohiya, meron ng bago para magpagaling sa ating mga katawan. And with that, maraming salamat sa iyo, Doc. Maybe you can invite each and every one to come to your Pacific Hyperbaric Center. Yeah. Go ahead, please. So, mga kababayan ho namin, especially mga kapwa Filipino namin and the entire Southeast Asia,
you're always welcome here at Pacific Hyperbaric and Regenerative Center. We're located at 463 E. Rodriguez, Barangay Tatalon, Quezon City. And you can look us up with Facebook, saka Instagram ho namin. It's just Pacific Hyperbaric and Regenerative Center po. O, ayan ha. So, ito na ang inyong pagkakataon na bigyan naman ng pagkakataon ang inyong katawan at ang sarili para sa mas magandang pangangatawan at syempre, gumanda lalo ang inyong mga sarili. Thank you so much, Doc. Thank you. Good day, ma'am. Good day Thank to you so you much. too. And health is wealth. Health is wealth. Sa pagbabalik ng aming programa, importanteng updates sa maritime industry, aming ihahatid. Dito lang yan sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by SM Supermall. Mga kamarino, extra special Tuesdays ba ang hanap ninyo para sa inyong pamilya? Well, it's a date every first Tuesday of the month dahil nandito ang Kabayan Day. Kung ikaw ay isang OFW at may Kabayan Savings Account with BDO, enjoy up to 10% discount sa mga sumusunod na merchants sa SM Supermalls, SM Store, SM Appliances, SM Cinema, SM Bowling, Watsons, Miniso. Tuwing first Tuesday yan of the month ha! Just present any of the following requirements when doing your purchase. Kabayan ATM card or passbook, BDO Pay digital card, remittance payment slip. Make your first Tuesdays of the month memorable kasama ang Kabayan Day only at SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Matapos maaprubahan ng Commission on Higher Education Unbank, inilabas na ng CHED ang policies, standards at guidelines sa implementasyon ng National Merchant Marine Aptitude Test or NAMAT sa pamamagitan ng CHED Memorandum Order No. 7 Series of 2025. Sa implementasyon ng NAMAT, makakakuha lamang ng entrance examination sa maritime school ang isang estudyante kung siya ay makapasa ng NAMAT. Ang NAMAT ay isang examination na kailangan nakunin ng isang maritime student applicant upang malaman ang kanyang readiness sa pagsabak sa isang maritime education program. Isang non-profit educational testing agency na may karanasan sa administrasyon ng Government Commission Aptitude Test ang magsisilbing test administrator. Ang scope ng NAMAT ay mahahati sa dalawang bahagi. Part A, Attitudinal and Personality Assessment. At Part B, Academic Proficiency Test. Ang makukuhang NAMAT cut-off score mula rito ay idadagdag sa selection process ng mga maritime higher education institution sa kanilang pagpili ng mga maritime students applicants. Magsisimula ang pilot implementation ng NAMAT para sa school year 2025 to 2026. Manatiling updated sa ilalabas na mga impormasyon ng CHED sa kanilang Facebook page at website.
Uplift sa well-being ng mga mandaragat ang naging resulta sa isinagawang Seafarers Happiness Index para sa ikalawang quarter ng 2025. Positibo pa rin ang naging pattern sa lahat ng mga core area na inaaral sa Seafaring Happiness Index mula sa general happiness, connectivity, wages, workload at welfare. Ilan sa mga naging key findings sa study ay ang mga sumusunod: increased interaction at collaboration sa mga onboard crew, access to reliable internet, food satisfaction kasama na ang healthier options on board, at access to welfare options. Subalit sa kabila ng mga positibong pagtaas sa mga larangang ito, iniulat pa rin ang state of constant tension sa industriya ng maritima. Ilan sa mga hamon na patuloy pa ring nararanasan sa mga mandaragat sa buong mundo ay ang mga sumusunod. Mga concerns nila sa wages gaya ng deductions at currency exchange losses, workplace accidents, workload management, at actual onboard competence dahil sa shift sa e-learning. Ang Seafarers Happiness Index ay isang quarterly survey na pinamumunuan ng The Mission to Seafarers, isang welfare charity organization para sa mga seafarers. Ang SHI ay isinasagawa upang magbigay espasyo para sa pagpapahayag ng mga sentimiento ng mga mandaragat sa buong mundo. This portion was brought to you by SM Supermall. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermalls. Siksik nga talaga ang naging episode natin ngayon, mga kamarino, ha. Importante talaga na mayroon tayong alam sa lahat ng bagay. Hindi lamang po sa mundo ng maritima, kundi sa mundo ng kalusugan, mental health, at pangkalahatan. Correct ka dyan, Mare. Informational at inspirational. Ganyan ang tatak ng Yan ang Marino. Yan, kaya ugaliin po na manood sa ating programa every Saturday, okay? Hanggang dito muna po tayo, pero sa mga susunod na episodes, information and inspiration pa rin ang aming hatid sa inyo dito lang sa Yan ang Marino. Tandaan po nyo, every Saturday, 8 a.m. to 8:30 a.m. sa PTV4 o kung hindi, sa aming YouTube channel, actually, channel niya yun. Sa aming YouTube channel na MY Channel, My Channel. And again, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating programa. Hanggang sa muli po, ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, at syempre si Admiral Eduardo Santos na nagsasabing hanggang sa muli. But for now, anchors away. Bye-bye.